Aprobado na sa ikatlot huling pagbasa sa Senado ang panukalang dagdagan ng 100 pesos ang minimum wage sa mga manggagawa sa pribadong sektor. At kaugnay niyan, makapanayan po natin si Labor Secretary Benvenido Laguesma. Secretary, magandang umaga po. Higan, magandang umaga po at magandang umaga din po sa inyong mga tagatangkilik at taga-subaybay. Sakaling maisabatas itong 100 pesos minimum wage na increase, legislated po ito. Kaya ba ito ipatupad ng mga employer sa pribadong sektor, Secretary? Alam mo siguro, Higan, na meron ng mga pahayag po yung mga employers, lalo na po yung sa madiliit na medyo may pangamba po sila sa nasabing pagsasabatas ng karagdagan doon po sa umiiral na minimum wage. At sa bahagi naman po ng DOLE, kasi ang amin pong tungkulin magpatupad. Opo. Kung meron pong batas at hihintayin po namin kung yung counterpart bill sa House ay uusad din at susulong. At kung sakali po talagang yan ay magkaroon ng pagsasabatas at medyo kailangan pong ipatupad, yun po ang tungkulin ng DOLE. At alam po natin na karamihan po ng ating mga negosyante nandun sa maliliit na kategorya. Subalit meron po sigurong kakayanin, meron ding hindi magkakakayanin at ito po ay aming titignan kung paano pong klaseng intervention ang pwedeng gawin po ng DOLE. Sa deliberasyon ho ba ng Senado, naiparating na nila yung mga ganyang pangamba po, Secretary? Pati na rin yung posisyon ninyo? Kami, sa akin po, sa ulat po na aking tinanggap, Igan, pinaabot po dahil imbitado naman po sa pagdidinig ng Committee ng Labor and Employment and Human Resource Development ang mga manggagawa, ang kinatawan ng manggagawa at kinatawan po ng mamuhunan at kasama din po ang kinatawan ng pamahalaan, ang DOLE, ang NEDA at ang DTI post. Medyo meron pong mga ipinaabot na mga input, subalit yun nga po, kagaya ng nabanggit nyo, naipasa na po sa third reading ng Senado, yan pong nasabing panukalang batas para karagdagan sa umiiral na minimum wage. May binabanggit po yung isang grupo ng manggagawa na hindi totoong makakasama sa local businesses itong wage hike, kundi makakabuti pangaraw. Base raw yan kasi sa isang pag-aaral na kapag tumaas daw ang sahod ng manggagawa, yung kita niya umiikot lang din sa local economy kasi ginagastos naman niya sa sari-sari store at iba pang local businesses ng komunidad. Kumbaga, parang tataas daw ho yung purchasing power ng ating mga manggagawa, Secretary. Tama ka dyan, Igan, at tama din siguro yung nabanggit na yun. Pero yun po yung kabilang mukha ng isang sitwasyon. Ang kabilang mukha naman po noon, saan po kukunin naman yung mga karagdagan? Siguro nakikita po natin yan at maaaring nasubaybayan din nyo. Igan, Opo. Pag meron pong pag-uusap tungkol sa pagtaas ng sweldo, medyo nakakaramdam na po tayo ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, yung pong mga may kinalaman sa transport. So, para pong chain reaction. Kaya ang lagi pong namang tinatanaw ng DOLE, sana mabalanse, mabigyan ng pagtaas ang purchasing power ng manggagawa. Subalit, yung kakayahan at kapasidad din ng mga negosyo, kagaya po ng aking nabanggit na yung mga small and micro enterprises, magabayan din po sila matulungan nang sa ganon hindi mo pumapinsala yung may kinalaman po sa pagpatuloy ng hanap buhay o ng employment ng ating mga manggagawa. Opo. Sa kasalukuyan pong pagmahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ano ho ba sa pag-aaral ng DOLE ngayon ang nararamdaman ng Pilipinong manggagawa? Kaya pa ho ba yung kasalukuyang natatanggap nila, yung nauuwi nilang sweldo? Igan, alam mo, nothing is really enough. Hindi naman masasabi na kayang-kaya na. Pero kasi, kung matatandaan natin, noong 2022 at saka nitong nakaraan na taon, yung pong ating Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, in-address po yung karagdagan sa mga umiiral na minimum wage level sa iba-ibang mga rehiyon. At gusto kong bigyan ng din, ito po ay minimum, ito po ay entry level. Hindi naman po itong ibig sabihin ay ito nang dapat tanggapin ng lahat ng mga manggagawa. Sa tala po ng ating PSA, hubigit kumulang po ang mga minimum wage earners ay mahigit na 4 na milyon. At kung magkakaroon po ng karagdagan uli, karagdagan po doon sa naipatupad na o pinatutupad ng DOLE batay po sa mga orders ng atin pong 16 na rehiyon, na kung saan po ay nakatapos na sila ng kanilang pagsasaalang-alang kung ano po ang medyo kakayanin o kaya naman ay magdudulot ng malaking pinsala sa employment, sa inflation at sa GDP, nakikita po natin na dapat po talagang medyo
antabayanan natin at sikapin na wag mo naman po masyadong malaki ang magiging epekto, lalo na po sa maliliit na negosyo, ng karagdagan na ikangay presyo ng bilihin, saan po kukunin nga ng mga namumuhunan yan. Subalit alam po natin, laging meron dalawang panig ang isang coin eh. At kailangan lang po talaga siguro mabalansin natin ang pangunahin po kasing layunin ng DOLE sa ilalim ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay yung tuloy-tuloy po na hanap buhay at magkaroon po tayo ng dekalidad na trabaho at magkaroon po ng tinatawag na inclusive growth sa ating bansa. Maraming salamat po, DOLE Secretary Bienvenido Laguesma po yan. Ingat po kayo. Maraming salamat din, Igan, at ingat din at mabuhay po ang inyong programa. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.